in the Visayan region, in the hometown of my father, Danao, na wala na ginawa doon ang mga hindi magawa ng paltik ng paltik. Lahat ng paltik dito sa Pilipinas, Danao yan. Wala nga ako ni isang kagawad, ni isang barangay captain in the entire region, both west and east. And in Cebu, wala. In Mindanao, I only had Subiri, yung matanda, pati yung anak. And of course, the Davao guys. And before I forget, si Angel Amante, governor ng Agusan del Norte. But ours is a different story. It's a continuing, basta yan, nag-continue. So yan, it's a gift from God. So you ask me, what is your gift to us? You know what? For the things that I have said, ordered, and done, I am willing to put my neck dito sa mga bagay na to. Eh, baka balang araw, itong ICC na itong bugok na to, if they decide to hang me, I would be very glad to go. And ako pa ang maglagay sa, anong tawag nito? Just to, alam mo, pag hindi ko ginawa to, ang manood ka ng TV ngayon, review what was yesterday's, and review it every day until you reach next year. Araw-araw yan, pati violence. Kung ano lang, okay lang yan sa akin. If you want to eat, fine. I could volunteer government funds. Huwag ka lang gumalaw. Pakainin kita dyan. Ang problema sa law and order ngayon at ang krimen, maniwala kanyang kulto-kulto. Binabalatan ang mga muka ng mga. That is, sa aming panahon na, mas matanda man ako, mas matanda man si Rodito sa akin, kay ate ko man ito si Melen. Sa aming panahon, may that's a crime that goes with humanity. Biology yan eh. Pero yung mga magaganda, and I would like to say sorry to Maggie de la Riva. Yung at binabantayan pa namin. And you know, if you know Maggie de la Riva, she's really beautiful. Ano yung utak mo na how she could have endured such brutality. Pero ngayon, kita mo naman bata. Kasi ayaw ko muna pagka ganun mag-ano ako kasi baka ko. Sabi nila pangit pakinggan. May ko ba, ganito, I am what I am. So, pasensya na kayo. 5-year-old na bata ng pare. Tapos kahapon may na niya, binalatan yung muka. Tapos yung iba, 4 months old. Ngayon yung
ka. Mauna ka sa impyerno, patay na yun. Let's sing. Human rights. Baka hindi nyo alam. If try to dig into the case and you'd find that my revolution sa ganon. Nanghalik ako ng babae. I embrace women. Hindi yung minsan magsabi na, halikan mo na ako, yakapin mo ako. Yung mga ganon. Wala yung tapos balatan mo yung... Kaya sinabi ko, noong mayor kasi ako, andito man si Milen, magulo ang Davao. Nandoon lahat. Yung mga, sinong NPA dito? Kita mo, wala namang amin. NPA, sige lang. Hindi mo di ikaw liyan, akong bahala. Wala. Sabi ko na yung mga sinungaling, yung mga NPA na, wala talaga mag-amin. Meron dito yung commander na, wala talaga. Maligaya ang sundalo, pati ano, kay Barka, targetin ako. Walang, when it started, even during the time of Ramos, pakinig kayo ha, during the time of Ramos, the DILG noon, Secretary Alunan, National Security Expert to, tanungin mo, during his time, Ramos pa, he went to the United States to talk to the DAA, Department of Enforcement of sinabi sa kanya at that time, if at the rate problem is spreading throughout the country and the people being there playing, the time will come, sabi ng United States, that the Philippines will go kagaya ng Medellin, halos Mexico, tapos yung Sinaloa. Wala talaga silang gobyerno doon. Ang gumawak ng gobyerno, yung mga gangster. Pag election time, ang umahawak yung mga droga. Hindi pwede yan. Ganun. Noong mayor ako sa Davao, sabi ko, I will build a city. Not a city with progress na mabilis. Dahan-dahan lang tayo. I will build a city that is comfortable to everybody. I will make sure na yung mga daan, public conveyances, yung mga park are returned to the rightful owners, which is the Filipino people. The law-abiding, God-fearing Filipino. Noong presidente ako, sinabi ko yan.